technique para siya ay tumigil makikipag-chat sa other woman niya. Yon, what's up? Yon, no, ito, sa pamagat pa lang natin is ituturo ko sa inyo yung pinaka-best technique para siya ay tumigil makikipag-chat sa other woman niya. So kung napapansin ninyo sa mga pinapakita ng partner ninyo, and still, bakit sa kinakaugalian mo din na pinapakita or pagtrato na pinapakita mo sa kanya ay nandiyan pa rin, tuloy-tuloy pa rin siya nakikipag-chat sa other woman niya. Hindi tumitigil, hindi nahihinto. Yes, actually, there's a reason now behind of this. Na kung napapansin ninyo, akala ninyo is wala. Akala ninyo nagkulang lang kayo. Akala ninyo is masyado na rin kayong naging mahigpit. Which is, ito yung tatalakayin natin. Kasi sa totoo lang mga utol, bakit nga ba tuloy-tuloy pa din nakikipag-chat yung partner mo? Na kung sabihin man natin is ayaw kanyang pakawalan. No, ayaw niya rin naman daw masira yung relationship ninyo, yung family ninyo. And tuloy-tuloy, nandiyan pa rin siya. No, nagpaparamdam sa family ninyo, sa mga anak ninyo. So, bakit nga ba humahantong sa ganito na hindi tumitigil yung isang lalaki? Sa totoo lang utol, may isang dahilan po kasi dyan. No? So ito po yung tatalakayin natin. Which is, walang iba kundi, diretsahin ko na kayo, pumapasok ka kasi sa comfort zone ng partner mo na lalaki. Habang nandyan ka sa comfort zone ng partner mo, no, sa madaling salita ay nandiyan ka nakikipagsabayan na kung saan siya ay nakokomportable. Oh. So, himay-himayin natin, no? Kagaya na lang ng kahit may other woman na yung partner mo, nakikipag-chat, tuloy-tuloy, hindi natitigil, and still, at the same time, ay nandyan ka pa rin para sa kanya, ay talagang hindi po yan titigil. No, kasi pumapasok ka pa rin sa comfort zone niya. Nandyan ka sa comfort zone niya. Kung ako yung lalaki, is mapapaisip talaga ako na bakit ko babaguhin yung sarili ko kung may ibang babae na ako, nakikipag-chat nga ako sa iba't ibang babae, pero wala namang nawawala, wala namang nagbabago. Still, nandyan pa rin yung partner ko. Nandyan pa rin yung family ko. Buo pa rin. Walang nawawala. No? So kumbaga pa, nakukuha ko pa rin lahat ng kagustuhan ko. So yun po ang binibigay mo sa kanya. Matagal ko na itong tinuturo actually. No? Na kung sa comfort zone, halimbawa ito kasi yung bilog. Okay, wala kasi tayong blackboard dito or whiteboard, no? So, imagine niyo na lang na yung bilog na ito, hindi to burger bilog to, bilog. Na yung bilog na ito ay nandyan ka umiikot or nandito sa loob yung comfort zone ng partner mo na lalaki. So, kagaya ng sinabi ko kanina, nandyan ka lang sa loob umiikot-ikot. So, hanggat nandyan ka sa loob ng bilog na yan, utol, ay hindi po yan magbabago yung partner mo. Yes, hindi po yan titigil. Tuloy-tuloy pa rin yan sa pakikipag-chat sa bagong babae niya. Kaya kung napapansin ninyo, Kuya Kiko, ang sabi niya sa akin noon is tapos na daw, tinigil niya na daw, pero pagkalipas ng ilang buwan is ito na naman, nakikipag-chat na naman siya sa parehong babae pa din. Bakit kaya bumabalik siya? Kasi kung tutuusin, actually, hindi niya naman yung tinigil tuloy-tuloy pa rin. Ginawa niya lang yun na dahilan na tinigil niya na, pero ang hindi mo alam, ang sa likod nito ay tuloy-tuloy pa rin siyang nakikipag-chat doon. Walang nahinto, utol. Oh. So yun po ang nangyayari. Kaya niya hindi ito hinihinto. Ito po yung dahilan talaga. Hindi ka nawawala Nandyan ka pa kasi. So yung pinaka-best technique dito ay kailangan mo talagang lumabas sa comfort zone or sa bilog na tinutukoy ko kanina. Sa kung saan nakokomportable yung partner mo na lalaki. Lumabas ka, utol. Yes. Paano nga ba practically lumabas sa comfort zone ng partner ko na lalaki? Paano ba ako makalabas sa bilog na yun, Kuya Kiko? Sa pamamagitan na baguhin mo na yung pagtrato mo sa kanya. Na kung dati
na kahit alam mo na nakikipag-chat or may iba siyang chinachat na babae and still nandyan ka pa din, inaaruga mo siya, inaasikaso, nakikipag-usap ka pa rin sa kanya, or maybe naghahabol ka pa nga, ikaw pa ito yung sumusuyo, ikaw pa yung humihingi ng sorry dahil lingid sa kaalaman mo, ikaw yung may pagkukulang. Pero sa tutuusin utol, kung sumobra ka man or kahit sumobra ka pa and kahit nagkulang ka man sa partner mo, kung hindi ka naman talaga seryosong minamahal or isa ka rin sa nagpapalaki ng ulo niya, ay talagang hindi niya makikita yung mga pinaggagawa mo. Yes, talagang babalik na rin ka lang ng partner mo. Kasi kahit sabihin man natin na may takot siya noon, no, dahil nga minamahal ka rin niya, pero dahil ikaw rin mismo ang nagpapalaki ng ulo niya na kahit makakagawa siya ng kasalanan sa'yo, ay parang tinotolerate mo lang na okay lang sa'yo, pinapalagpas mo lang palagi, binabaon mo lang sa limot, na parang wala lang sa'yo, then, dyan po nagsisimula na lumalaki yung ulo ng lalaki. No? Mapataas man o mapababa. Yes, lumalaki talaga yan. Kapag hinahayaan mo lang. So yung po utol, no? So wag kang isa pa dito, no? Wag ka ring makipag-bem-ba. Yes, ha? Nakukuha niyo siguro yung ibig kong sabihin. Wag kang wag kang magpagalaw kumbaga. Yun na nga, may na panood niya ako kahapon, no? Actually, shinare ko rin sa aking FB page na iyak ng iyak yung babae, hinihiwalayan na siya ng lalaki, pero yun na nga, bago sila nagkahiwalayan ay ginalaw pa siya ng lalaki. Oh no. So andun nga, sinigaw pa ng babae habang umiiyak na bakit mo pa ako ginalaw, kumbaga. May term sila na nagsisimula sa I ba yun o sa I na so yun, so which is kung titignan natin ay may mali rin kasi sa pagsusuri ng isang babae. Alam niya na nga kung halimbawa kung nararamdaman mo na parang inaayawan ka ng lalaki and parang wala na talagang pag-asa yung relationship ninyo, bakit ka pa magpapagalaw? No, so kagaya nito, alam mo na nga na may kachat siya, bakit ka pa magpapagalaw? So kailangan mong lumabas muna sa comfort zone ng partner mo. Kumbaga pa, kailangan mong ipakita na kaya mo ring umalis sa kanya, na kaya mo ring mabuhay kahit mawala siya. Kasi ang ginugol natin dito utol, no, yung pinakatanging goal lang natin, no, walang iba kundi kailangan lang natin mapapaisip or mapahantong na maiisip ng partner mo na lalaki na ito pala yung kapalit ng mga pinaggagawa ko, no, na pambababae ko nang nakikipag-chat ako sa iba't ibang babae or sa kaparehong babae pa din. Habang hindi ko pala ito tinitigil, ay dahan-dahan pa lang may nawawala. Dahan-dahan pa lang may nababawas. Dahan-dahan pa lang hindi nga ako yung nagbabago, pero sa partner ko, dahan-dahan pala silang nagbabago. Yun po ang pinapahiwatig natin dito. Kumbaga pa, until na mapaisip talaga siya na, uy, nawawala na yung misis ko, nawawala na yung girlfriend ko, nawawala na yung mga anak ko, hindi ko na makontak, hindi na sila nagpaparamdam sa akin, umaatras na rin sila, nandidiri na sila sa akin. So ito pala yung kapalit ng katarantaduhan kong pinaggagawa sa ngayon. Yes, 'di ba? Sa pamamagitan na pang ng kilos utol, hindi salita. Wala kayong sinabi dito. Wala kayong binibitawang salita, kundi umatras lang. No? Na kailangan lang nating wag magiging responsive. Stop ng or ihinto lahat ng connections until na mapapaisip talaga yung partner mo na, uy, parang wala na talaga to. Kasi hanggat nararamdaman po ng partner mo na lalaki na nandiyan ka pa rin naman bilang isang reserba, naghihintay, ay hindi po hahantong or hindi natin makakamit yung goal natin na mapapaisip siya na ito pala yung kapalit ng mga pinaggagawa ko. Hindi niya po yan maiisip hanggat nandyan ka pa nagpaparamdam, hanggat nararamdaman niya pang nandyan ka pa din. Nakukuha ba? So yun po yun utol, yung tanging technique natin. Lumabas ka sa comfort zone, lumabas ka sa bilog na yun. Matitiyak ko sa'yo, once na makamit mo na mapaisip mo yung isang lalaki, no, na mapapaisip siya na ito pala yung kapalit sa lahat ng mga pinaggagawa ko, ay tiyak, siya na mismo magbabago para sa sarili niya. Siya na mismo titigil sa pakikipag-chat sa babae niya.
Yes, kasi nakikita niya na yung kapalit eh. Nakikita na niya na yung kaparusahan. Nakikita niya na yung consequences. Yes, utol, yun po yun. Okay? So yun po ang tangi mong gagawin. Umatras ka. That's why, palagi naming tinuturo yung pagpo-pull away, yung pag-no contact, kasi mabisang paraan po talaga yan na hinahatak natin yung energy ng partner mo. Na okay, sige, tignan natin na kung sino yung mawalan, na kung sino yung iiyak, na kung sino yung magiging talo balang araw. Magiging confident ka, no, sa pamamagitan ng pagpapakita mo ng pagmamahal sa partner mo na isa kang loyal, isa kang tapat. Diyan pa lang, panalong-panalo ka na, utol. Na once na mawala ka pa sa kanya, sino yung talo? Siya, syempre. Kasi isa nga siyang salawahan din eh. Nakuha? Okay? So yun po mga utol, sana yung nakatulong yung video na ito, and then sa mga nais ako makausap one-on-one, i-PM nyo lang po ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Yes, magsiset po tayo ng appointment para sa inyo. So yun lang po. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush!